Hello, hello, hello. Shout out, shout out, shout out. Hello! Shout out muna tayo. Shout out. Aha. Shout out kay PCCP Tech, Sir Jan Diabe, Sir Domingo Arador. Sabi nga ni Sir Jomer, ah, luma na to ah. Shout out Sir Jomer, yung tungkol doon sa buwan. Sabing ganun ni Sir Julian Lakyan, shout out daw. Halata masyado parang cutting tapos pinolosh. Ay, yung sa picture. Ma'am Angelica Canino, hello. Sir Jeffrey D. Guzman, hello po. Paul Michael Gonzalez, hello. Uh, Kathrina Love. Ba't ganon yung mga comments, hindi yung mga recent shoutout? Tingnan nga natin. May may trouble yata yung ano eh. Sabi nga ni Ma'am Sherilyn, parang grocery store na malapit sa amin. Binigyan kami ng 500 worth of GC pero hindi pwedeng gamitin doon. Sa ibang branch daw pwede gamitin. Eh, dalawang city pa ang layo ng branch ng MM. Anong MM? Talo pa sa pamasahe. Oo, totoo yan. Kasi parang cost nila yun eh, yung GC eh. Hindi pwedeng gamitin eh. Pero ano yun, pwede mo ireklamo yan sa BSP. Kasi ang gift check, good as cash dapat yan eh. Hindi yan dapat ano eh. Kaya nga tinanggal na yung expiration ng GC eh. Uh-huh. Hello, Sir Mark Jan Manalaysay. Ma'am Bibian Fernandez, hello. Sir Manny Reyes. Uh-huh. Shoutout daw dun sa sa anak na babae ni Sir Manny Reyes. Mga Pinoy sa San Francisco City Hall. Yung anak niya daw na babae sa Marin County Sheriff's Office. At sa anak ko na lalaki sa Suasalito Police Department. Mukhang pulis yung mga anak ni Sarah. Sir John Diabe, hello. Sabi ni ni Ma'am Vanessa Cañares. Shout out daw. Mama daw siya ni Sir Benjo Camacho. Sino kasi si Sir Benjo Camacho? 'Di ba? Maraming salamat po Ma'am Vanessa Cañasares. Ma'am Hachigala. Brad Puet, hello. Brad Puet. From California. Hello sir. Kamusta na kayo dyan? Sa California. Sir Jojo Gilas, hello po. Sa asawa niya daw na si Ma'am Ellen Cairel. Helen Cairel pala, sorry. At sa kanyang mga anak. Sir Mike Ramirez, hello. Tsaka sa anak niya na si Latrell Ramirez. Sino pa ba? J. Mart Bantas, hello. From Kabakan, Cotabato. Mark Joseph C, hello. Kay Mama Chi at kay JR sa San Mateo Rizal. Hello. Tencent Fury. Shoutout po sa si Sir JP Ventura from New Jersey. Sabi nga ni Sir Michael Lucas, pa-shoutout po Sir Bungo. Ghost hunting naman po kayo dito sa dito Washington po. Saan Washington niya? Sa US o sa Aklan? Di ba may Washington sa Aklan? Sir Ivan Flores X Vlogs. Di ako impress sa dalawang bagay, autotune and corruption. Anyway, Sir Paul Michael Gonzalez, pull the trigger, hello. So, Ma'am Always Slay, hello. Yung mga taga Santa Maria nga dyan, Santa Maria, Bulacan, PM nyo nga ako, may tatanong lang ako. Punta kayo sa FB page ko. Santa Maria, Santa Maria, Bulacan. Paki-PM. So,
Meron sa ating unang papareakan muna. Ito muna tayo. Ito ay pinadala ni, sino ba nagpadala? Ay naku, nabura ko na. Kung sino. Shoutout sa iyo, sir, doon sa nagpadala. So, sabi nga dito, hi Spooky Fires, dati na akong mag-share sa page na ito. Kung naalala nyo, si ang name na Catman dahil sa hilig ko sa mga pizza. Anong pizza? Bale, ang isi-share ko ngayon ay hindi ko nangyari sa akin. Kwento ito sa akin ng kaibigan ko noon. Nag-inuman session kami, tawagin na lang natin sa pangalan JD. Share ko lang ito, kakaibang nangyari sa akin itong July 2025 lang. Sorry, nakalimutan ko yung exact day. Nangyari ito habang duty ako sa isang renal center. So parang ospital to, no? Ng kidney. Sa Nueva Ecija, di ko na sasabihin kung saan ang location. To make story short, nangyari ito habang duty ako. Habang nag-aayos kami ng gagamitin para sa mga pasyente na mag-undergo ng dialysis. Pumasok ako sa isang kwarto upang kuhanin sana ang mga pinagbasyuhan ng ginamit na oxygen. Habang papalapit ako sa room, may naririnig akong kakaibang ingay. Hinahanap ko kung nasaan ang gagaling hanggang sa nadatnan ko isang oxygen tank na patuloy na gumagalaw. Akala ko may gumagalaw or nakasagi lang kaya inantay kong huminto. Subalit parang tagal na kaya naisipan ko ng i-video. Tinanong ko pa nga yung isang guard namin kung siya or meron gumalaw ng oxygen tank na yon at wala naman daw. Doon napag-alaman ko mula sa kasamaan ko na kakapanaw lang pala ng tao na gumamit ng oxygen tank na yon. Ilang oras bago ako dumuti. Sa tingin nyo, siya kaya ang may gawa ng bagay na iyon? Makikita sa video. So, panoorin natin to. Gago, di ko ginalaw yan. Ang palakas. Legit, hindi ko ginalaw yan, promise. Tumigil na. So yun ano. Sa akin sa akin may magagalit na naman. Sa akin parang hindi ko naman nakikitaan ng paranormal. Siguro may nangyayari dyan scientifically. Tingnan na natin kung natural lang ba sa oxygen ang gumalaw. Oxygen tank moving. Tingnan natin kung may same incident. Wala namang gano'n, no? Pero kung akong tatanungin kung paano siya gumagalaw, sa ngayon hindi ko alam. Pero, nag-start kasi yung video gumagalaw na siya eh. Pwedeng anong nangyari, ginalaw niya yan, syempre may momentum yan. Yung sa loob kasi niyan, parang may something yan sa loob eh. So, nagsisway-sway yan. Kasi kung iisipin ko ito ay haunted, let's say multo ang gumagawa niyan, hindi ko nakukuha bakit gagawin ng multo yan. Pwede siguro ito naka-steady yung tangke diyan, biglang tinumba. Yun. Pero yung gaganyan-ganyanin ng multo, hindi ko nakikita bakit kailangan magmulto siya ng ganon. Tsaka kung makikita mo, tumigil siya bandang huli eh.
Naubos din yung momentum niya eh, oh. Legit, hindi ko ginalaw yan, promise. Naubos din ang momentum niya eh. Pwede siguro nangyari, ginalaw yan, minove dyan ano. Pagka move dyan, syempre may momentum pa yon, galaw ng galaw yon. Siguro unstable yung nasa loob. 'Di ba? Hanggang sa dumating ang time, pahina ng pahina, nagsettle na siya. 'Di ba? Yun ang pinaka ano, pero kung yan ay kababalaghan man, 90% hindi. Kung ako ang tatanungin ha. Kasi hindi siya ano eh, I mean, wala ako nakikitang logic na para ganyanin niya ng multo eh. Katulad nung sinabi ko kanina, gagalawin nila ng multo, di itumba niya na. Yun talaga mapapansin siya ng ano no, ng kung sino-sino. Talagang ano yun, pagka nakita mong lumipad yung oxygen tank, yung ganon. Pero yung ganyan lang, yung galaw-galaw na ganyan, men. Ito nga tumigil na yung bandang huli eh. Ibig sabihin, nagsettle na siya. Kasi matangkad ito eh, pwedeng gumanon-ganon lang yan eh. Diba? Halimbawa ito, ginalaw dyan ano. Tapos galaw siya ng galaw. Hindi nakikita ng camera pero 'di ba, may momentum siya na ganoon eh. Well, yun lang ako no. Pero kung hindi papasa sa inyo yung explanation ko, offeran niyo ako ng iba. Pero for me, hindi eh. Ngayon, para wala tayong away, kung maniniwala kayo na multo yan, go ahead po, maniwala po kayo. Ako po yung wag niyong paniwalaan. Anyway, proceed tayo dito sa main na content natin. Ito ay sa Kababalaghan 2019 ano ng ABS-CBN. Hiwaga daw ng salamin eh. 'Di ba parang na content ko na 'to? Tingnan natin. Pero paano kung sa pagharap mo sa salamin ay may makita kang isang multo? Ah! Hindi po ako ganong nakakatulog. Tapos lagi po akong takot. Naapektuhan po lahat, pati trabaho ko. Kasi iba na po yung nararamdaman ko lagi eh. Para na akong balisan. 50 taon na ang lumang salamin ng pamilya Abrina. Kwento ni Jinky, pamana ito ng lola ng kanyang ama noong binata pa. Sa kwarto ng kanilang bahay sa Palawan, nakalagay ang salamin. 11 taong gulang noon si Jinky nang magulat siya na may kausap ang kanyang ama sa salamin. Sabi ng ayoko. Ayoko nga. Senaryo na naman ito ng ano eh, no? Galing siya sa pagkakatulog nung nakita niya to. Hindi ko po alam kung sino o ano. Kala ko po meron lang siyang gustong... Parang nagpa-practice lang po siya magsalita. Ayoko sabi. Ang sabi niya, ayoko. Yun lang ang narinig ko nung huli. May sinabi siya. Tapos di ko na po pinansin. Unti-unti ay nagbago rin ang pag-uugali ng kanyang ama. Sinabi na umalis ka rito! Yun lang po yung huli niyang ginagawa eh. Yung nakakausap niya sa salamin. Takot na po siya habang tumatagal. Natatakot na siya. Ayoko sabi. Pag kinakausap ko siya, galit siya. May ibang attitude. 2006, namatay ang tatay ni Jinky. At dito na rin nagsimula ang kakilakilabot niyang karanasan sa salamin. 3 to 4, nagising po ako. Tapos nanalamin ako bigla, may nakita akong babae. Nagising ka na 3 to 4 tapos nanalamin ka bigla. Kasi palaging nangyayari ito no, pag bagong gising or
habang natutulog. May kinalaman yung pagtulog dito for me. Pwedeng akala mo ginawa mo yun, pero panaginip mo lang pala. Babaeng matanda na galit siya. Nakatingin, nandidisik yung mata niya. Tumingin ako sa likod ko kung may tao. Pero sa speaking of salamin, totoo naman daw na pwede naman daw talaga maging portal yan. Yung salamin. O reflection. Pagtingin ko po, wala na po siya. Nasundan pa ang pangyari na mas kinatakutan ni Jinky. 14 na taong gulang siya nang biglang nagising dahilan sa kanyang narinig. Di ba pwede kasing panaginip ito or sleep paralysis Common denominator sa mga kwentong ganyan galing sa pagkakagising o galing sa tulog. Yung nakaka-experience. Siyempre, bibigyan natin ng theory, pare-parehas naman tayong wala dun Dun sa nangyari na yun Di ba? Kayo, nandun ba kayo dun para maniwala kayo na nangyari talagang ganyan? Parehas lang tayong wala dun. May kalayaan kayo mag-speculate na totoo yan nangyari. May kalayaan din akong mag-speculate ng sa akin. Di ba? Pero syempre, mas pipiliin ko yung malapit sa katotohanan. Kasi ang common denominator pag binigpaparamdam, nagising siya sa pagkakatulog. 'Di ba? Galing siya natutulog siya. Kadalasan ganun May narinig akong batang naglalaro. Basta tumatakbo-takbo po siya, naglalaro siya. Pagtingin po siya sa kanya, umiiyak na siya. Lalaking bata siya. Naka-t-shirt siya, na puti, tas short lang siya. Mas kinilabutan naman si Jinky sa ginawa ng batang lalaki. Mabilis po yung takbo niya pero nakakatakot yung itsura niya. Mabilis siya tumakbo. Pumasok din siya sa salamin. Takot po ako, doon na po ako nagsabi. Ayon kay Jinky, walang gustong kumuha ang kamag-anak sa salamin dahil nga sa mahiwaga ito. Di basagin. Hindi daw po sa amin yan. O Kasi sunugin. walang ibang gustong O whatever. sa aming pinangalan. Ibaon. Ang sabi lang po, pamana lang daw po siya, wag daw po siyang gagalawin. Yun ang source ng Kumuha si na Jinky papuntang Cavite noong 2008, dinala niya ang salamin. 2016 lang niya inalis ang takip ng salamin nang tumira ang kanyang pinsan. At muli na naman siyang ginambala ng mga nasa loob ng salamin. Sana nilagay mo na lang sa storage yan. Bali natutulog po ako noon. Bigla pong parang may tumawag sa Ano na naman, laging natutulog na naman siya every time na nangyayari yon. pangalan ko. Babae, lalaki po. Ano po sila yung boses? Parang mga marami pong parang panaghuy siya na tumatawag ng pangalan ko. Tumayo si Jinky para hanapin ang mga boses, pero laking gulat niya sa pagtingin niya sa salamin. Nung nakita ko po yun, babae, matanda, lalaki, tapos may bata. May sungay na maitim na tao, tapos mapula yung mata. May itim yung labi niya. Tapos tawa siya ng tawa. Takot po ko, napaatras po ako. Hindi na ako makagalaw sa takot. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi rin nakaligtas sa pagpapakita ng mga multo ang pinsan ni Jinky na si Alexa. 3 linggo pa lang siyang nakatira sa bahay nang may makita sa salamin. Pagkatas ko po maligo, nagsuklay po ako. Ang tanong, bakit ito may naranasan din? Pwede kasing kwento yan parang na-influensyahan siya nung nagkikwento. Siyempre, dahil may kwento na may nangyayari doon sa salamin, pwede rin maranasan niya yun, di ba? Psychological. Ito yung tinatawag na egregor. Yung nagkakaroon ng buhay on its own. Meron po akong nakitang matandang babae. Alisin mo ang salamin. Naka-Pilipinyala po siyang damit. Tapos sinasabi niya po na tanggalin daw po yung salamin, wag daw po dyan. Lola, bakit niyo po
pinapaalis yung salamin. Forward na nga natin ay doon sa mismong investigation. May investigation ba Na mangyari? ito na ang sinasabi ng mga kaanak niyang hiwaga sa salamin. Pero naging mabigat ang kanilang pamumuhay. Si Alexa naman, naapektuhan ang pag-aaral. Pinaniniwala ang isa ang salamin sa mga lagusan ng mga espiritu at mga elemento mula sa ibang dimensyon patungo naman sa ating mundong ginagalawan. Pero bakit nga ba salamin ang dinadaanan ng mga kakaibang nilalang na ito? Paulit-ulit ang pagpapakita ng mga espiritu sa salamin ng pamilya Abrina. At para maipaliwanag kung bakit ginagawa itong lagusan ng mga kakaibang nilalang, isinama namin ang paranormal investigator na si Ana de la Cruz sa bahay ng pamilya. Kaya po tinatawag tong portal entry na nakakahigop ng kung mga negative. Kasi po, malakas po talaga tong higop ng negative. Lalo na po, ang isang tao, malakas ang negative niya. Hinihigop po dito. Pumapasok po siya. Dun po, kaya po nag-i-stay po rito. At kapag humarap ang isang taong may negatibong enerhiya sa salamin, lumalakas ang nilalang na nasa salamin. Itong babae na to, malakas ang dating niya. Alam niya na agad na yung babae. So, napakinggan niya na yung kwento. Diba? Lalo na kapag may taong tumingin, Ganda ng t-shirt ni Ma'am Ana de la Cruz. Oh. Gusto ko no, yung may, may pentagram ba yan? malakas ang negative, lalo siya nagiging active. Tinukoy din ni Ana ang mga espiritong nasa loob ng salamin. Yung bata, napasok lang. Kala ko kapre. Yung dalawa, matagal na dito. Yung lalaki at saka yung babae. Yung babae, galit siya. Hindi ko alam kung kanino. Marami nang nakaraan. Yung may-ari nito, sa tuwing may problema siya, parang dito siya tumitingin. Tapos, nanunuklay siya. Susuklay siya. Tapos, parang yung lahat ng hinanakit niya, nandito lahat. Dito siya yung babae. Ayos Dito yung lalaki. Kung makikita mo siya, nandito silang dalawa. Kaya kung may hinanakit kayo, huwag kayo magsasalamin. Sisip-sipin yung hinanakit nyo. Umugma ang posisyon ng lalaki at babae sa nakuhang litrato ng salamin noong 2008. At habang Wait. Tingnan natin yun. tumugma ang posisyon ng lalaki at babae sa nakuhang Ano naging to? Nakikita nyo ba? Ito. Ito ba yung mata? Ito yung mata. May ilong. O nga, no? Itong babae. Nasaan yun ng babae? Paano naging... Ito, mata. Parang deform ang mata. Pareidolia ito eh. Diba, men? Pareidolia ito. Hindi ito kababalaghan. Hindi naman... ito kapag sinabi ko kasing pareidolia, nagme-made up lang tayo dun sa naaninaga natin eh. Iba kasi yung pag may nakita ka talagang definitive na muka. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin? Lipat tayo sa ibang ito papakita ko sa inyo muna ulitin natin. So dito, nakikita na natin may mata, dalawang mata. Ito yung ilong, ito yung bibig. So, nga naman, muka. Pero pareidolia ito eh. Kasi hindi naman definitive na mata ito eh. Parang naaninagan lang natin. Pero kung ito ang titingnan natin, mga kababayan ko, hanap tayo ng iba, no? O ito, halimbawa si Jessica Soho. Ito, hindi ito pareidolia kasi nakikita talaga natin, definitive na may tao talaga dyan na nakatayo. Hindi siya pumorma lamang sa kung saang hugis, di ba? Talagang tao talaga siya. Definitive na tao ito. Itong kasing itong tinatawag na na yung sa salamin,
Hindi ito ano eh. Hindi naman siya definitive na talagang tao eh. 'Di ba? Parang hinugisan mo lang. Anyway, hindi, yun ang pananaw ko. Ano? Ngayon kung hindi kayo maniniwala sa akin, di okay lang. Basta paniniwalaan nyo lang talaga sarili nyo, wag ako. Ayoko na kasi magkaroon ng kaaway. ang litrato ng salamin noong 2008. At habang kinakausap ni Ana si Jinky, bigla siyang may sinabing mensahe. Sabi ni Lola, hindi dapat ikaw ang ihawak nito. Siya. Ha. Hindi ikaw. Bigay mo ha. Hindi to sa'yo. Hindi to dapat sa'yo. Matarate, pasok tayo dito sa loob. Inikot din ni Ana Bigla siya sinapian eh, no? ang iba pang parte ng bahay. Yung batang sinasabi ko na nandoon, na akala nila na dun sa lugar niyo galing. Hindi. Nandito siya nakastay. Nakaupo siya dyan, nakaganito. Hindi eh. Yung bata na yan, nandun pa sila sa dating lugar, nararamdaman niya na yan, di ba? Di ba, ano, nung pag nagigising siya may naglalarong, don't know, di ba? Hindi, kailan ba sinabi yon yung may naglalarong bata? Nung lumipat na ba sila dyan? Ano ba yun? Ayan oh. Hindi pa sila lumilipat. Tamo. Mas kinilabutan naman si Jinky sa ginawa ng batang lalaki. Di ba? May batang lalaki na bago pa sila lumipat sa ano. Mabilis po yung takbo niya pero nakakatakot yung itsura niya. Mabilis siya tumakbo. Di ba? Pumasok din siya sa salamin. Takot po ako. Doon na po ako nagsabi. Ayon kay Jinky, walang gustong kumuha ang kamag-anak sa salamin dahil nga sa mga Oh. bagay ito. Binigay daw po sa amin yan kasi walang ibang gustong kumuha sa aming pinaman. Ayaw ng mga kapatid. Ang sabi lang po, pamana lang daw po siya. Wag daw po siyang gagalawin. Kaya nang lumuwas si na Oh, Jinky, di ba? Saka lang siya lumuwas ngayon. Pero noon pa niya nararanasan yung bata na pumunta doon sa salamin. Conflicting ito sa sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz na yung bata ay doon daw talaga. Parang yung lahat ng hinanakit 2008, bigla siyang Tamo. hindi ikaw. Bigay mo ha. Hindi to sa'yo. Hindi to dapat sa'yo. Ha? Matarate, pasok tayo dito sa loob. inikot din ni Ana ang iba pang parte ng bahay. Yung batang sinasabi ko na nandoon, na akala nila na dun sa lugar niyo galing. Hindi. Nandito siya nakastay. Paano niya nararamdaman yung nandun pa lang siya? So, hindi accurate yung kwento ni ate. Ang accurate ngayon si Ma'am Ana de la Cruz. Siyempre, siya yung psychic eh, di ba? Nakaupo siya dyan, nakaganyan siya, umiiyak siya, humihingi siya ng tulong na bakit ganun ang ginawa sa kanya. Okay lang itong bata, tutulungan lang natin kung paano siya lumabas. Para matahimik Oo, para matahimik siya. At para mapanatag ang pamilya Abrina, nagsagawa ng tinatawag na cleansing o paglilinis ang mga paranormal investigator. Nagsindi at itinirik ang puting kandila, pinausukan din ang buong bahay. Una natin ginamit yung white sage. Ito yung ginagamit pang smudge. So meaning, nagtatanggal siya ng negative energy. Yung smoke niya rito, siya yung nagpapaalis ng mga negative energy. So ang proseso nun is from doon sa entrance, sa may door, doon sa kandila, doon sisindihan, tapos counterclockwise. So nag-start tayo doon, tapos may lababo, tapos papunta ng CR. Kasi doon meron... Hindi, ang sabi nung... Sino ba yung nagsabi sa akin? Feng Shui Master yata yon dati. Unahin daw ang CR palabas. Kasi kung mag-i-start ka daw sa entrance, baka daw dun sa CR magtago. Yun ang sinabi. Sino ba nagsabi sa akin nun? Patang dugutugan yung pa eh. Bagay, kanya-kanya method yan, di ba? Tapos pumunta rito, tapos paikot, papunta naman dito sa salamin.
Pinausukan din ang salamin. Pero habang ginagawa ito, nagagalit naman ang babae sa salamin. Sandali. May sumisigaw. Para sumisigaw. Yung babae, yung matanda. Kagalit. Pasabi ko sa'yo. Sabi mo sa akin. Oo. Durado ka? Kaya Pasapi daw, papasapi. saglit lang. Huwag mong paglabanan. Na! Sumapi. Kapre! Di ba pag nasusuka kapre daw kasi mabaho? Salitain mo siya. Kapre. May sakit din. Huwag mong paglabanan. May alamad dito sa ulo ko. Tayo nga, Nana. Pinaglalabanan mo eh. Yung matandang babae, parang galit daw sa akin eh. Kaya gusto ni Ana na is to me, sabihin, magsalita yung babae. So hinawakan niya ako sa kamay. Kaso naramdaman ko na nga siya pumapasok dito. Kasi malamig eh. Malamig kasi yun eh. Pumapasok dito kaso nga lang, dahil kami nga kasi may mga gabay din kami, hindi din pumayag yung sarili kong bantay o gabay ko. Ang matandang babae na nagpapakita sa salamin, sinasabing unang may-ari ng salamin. Yung energy na yung galit niya, yun yung negative energy na nasa puso niya. Na-embed ngayon dito. Kasi tuwing ano siya, dito siya tumitingin. Pag umiiyak siya, pag nagagalit siya, dito siya, kinakasap niya yung sarili niya, dito. Naging portal na rin So, siya. di ba pwede basagin na lang yan? Para ano? Pinagalingan niya sa Palawan. So ano man, pag binasag mo to, hindi natin alam kung ano yung mapapakawalan natin. Lalo Ganun ba yun? Paano yun? Habang buhay, burden mo na yan? Although ngayon kasi medyo tahimik na sila. Kalmado na siya. Yung pong nakitang sungay, elemento po yun. Hindi po siya demonyo, elemento po siya. May time lang po nagpakita. Hindi po natin masabi kung dito. Kasi nga po, paliwanag ko, yung salamin po nila nakatapat po sa pintuan. Dahil ayaw tanggapin ng kamag-anak ang salamin, pinayuhan na lamang ni Ana si Jinky na ilipat ito ng pwesto na hindi nakatapat sa pinto. Pwede ring balutin ito ng telang puti at ilagay sa isang kahon at wag nang galawin pang muli. Matapos ang ginawang paglilinis ng mga paranormal expert sa antigong salamin, umaasa ang pamilya Abrina. So, hindi pa rin sure kung mawala na. Anyway, yan lang po muna pag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.